Si dating Senador Kiko Pangilinan, panglima po, nakita natin lahat nangunguna sa partial unofficial counting result sa senatorial race ngayong election 2025. Sa puntong ito, kausapin po natin siya. Dating Senador Kiko Pangilinan, magandang umaga po sa inyo. Sen, nakamute po kayo. Good morning. Ayan. Good morning. Good morning po. Good morning, Tita Mel, Yes. Vicky, and Good morning. Ivan. Ivan, yes. Yes. And sa mga nanonood, nakikinig, magandang umaga po. Good morning. Sir, ano yung masasabi ninyo dyan? Nasa top 5 ka sa senatorial race? Did you expect that? Hindi nga. Dahil yung huling survey, number 17 tayo, and wala na tayong mga ads at that time, talagang ubus na ang ating resources. And so it came as a surprise. 1 week ago, sabi ko nga 1 week before election day, sabi ko makapasok lang sa top 12 sana. Pero nung election day, sabi ko kahit number 13, wag lang naman number 17. So why? Sa tingin po ninyo, bakit? Ano nangyari? Last 2 minutes, anong nangyari? Iba ang isip ng mga botante binoto, si Kiko Pangilinan. Well, yung last 10 days, actually last 5 days namin, talagang pukpok. No? We got the endorsement ng 2 biggest provinces, Cebu. We got the endorsement ng local officials sa Cavite. And then before that, nakuha namin a few days before that, PARM. Tapos yung Quezon City, in-endorse din tayo. So tuloy-tuloy yun. And then yung ating message sa social media na lang, kasi wala na kaming pang TV ads, tuloy-tuloy yung aming panawagan na tumatakbo tayo dahil kahit tayo yung naniniwala na may pag-asa pa ang Pilipinas. So yung message na yun, plus of course, focus dun sa ating food security. And si Sharon and I went to Mindanao, and then nagkaroon kami ng last caravan. So we ended very strong. May strong finish kami. So I was hoping, and I told my team, sinabi ko sa team ko, this is the path to victory dahil may mga undecideds pa hanggang last minute. Hindi natin alam kung yung ating last big push ay makukuha ang loob at tiwala ng ating mga kababayan o hindi. Pero kung magkaroon ng tiwala, manumbalik yung tiwala, palagay ko may panalo tayo. But we were not expecting this high. And pangalawa, ako ata ang valedictorian o summa cum laude sa paninira ng fake news at disinformation mula pa noong January. Kung ano-anong binato sa atin. So we were really, ito sa, akala ko na naman, mangingibabaw na naman yung kasinungalingan. Pero sa awa ng Diyos, isinantabi ito ng ating mga kababayan. Nakita palagay ko yung ating yung katotohanan, yung track record natin na malinis at tapat na panunungkulan. At siyempre yung issue ng food security at pagbaba ng presyo ng pagkain. So palagay ko yun ang ilang mga factors na nag-contribute dito sa biglang nagkaroon ng surge, no? Last minute na tayo. At si BAM, BAM is also another clear example. Yes. Wala rin in and out sa top 12, pero number 2 ngayon. So meron talagang ganung palagay kong voters na naghahanap. Siguro feeling nila masyadong magulo ang nangyayari, yung bangayan. Kami naman, hindi naman kami kasama dun sa dalawang nag-uumpugang bato, ika nga. So maybe, sa ating mga voters, dito tayo. At kami nagpapasalamat na ganun, na nabigyan tayo talaga ng suporta ng ating mga kababayan. Sen Kiko, good morning po ulit. And siguro pwede na kita i-congratulate. Medyo mataas nga kayo, nasa top 5 kayo, no? Tumakbo kayo sa plataforma ng sapat na pagkain at abot kayang presyo ng pagkain. Mga issue po yan na consistently nasa top of the list ng mga prioridad ng ating mga kababayan. How do you intend to make an impact, Senator, dito sa area na ito na talaga namang napakalapit sa sikmura ng mga kababayan natin? Well, unang-una, pag tayo po ay naupo na sa awa ng Diyos, no, at maproklama, pagka yung isang mabilis na resulta
na low-hanging fruit, ika nga, is yung full implementation ng Sagip-Saka Law. Dahil itong batas na ito, mandato na bumili direkta ang gobyerno sa ating farmers at fisherfolk para sa lahat ng programang may kinalaman sa pagkain. Calamity relief, feeding program, mga ospital, mga kampo, mga provincial jail, lahat yan bumibili ng pagkain pero hindi binibili sa mga trader. Sa trader binibili. Yes. So, bubusisiin natin yan. Bakit? Hindi sila bumibili sa farmers at fisherfolk. Dahil pagkaalam ng mga magsasaka at mangingisda, bibili na sa tamang presyo, mas maingganyo silang magtanim. Of course, the other thing is, dapat i-increase ang budget ng agriculture itong huling 3 taon ng tig-100 billion every year. Yan, isusulong din natin yan para yung suporta sa magsasaka para magkaroon ng dagdag na kakayahan, mailalahan in terms of equipment, in terms of cold storage, itong crop insurance, accident insurance, fertilizer, seedlings, bigyan lang lahat ng suporta ang magsasaka at mangingisda. Mga bangka na pwedeng magpalaot, lahat yan. Pag binigyan mo ng bangka na pwedeng magpangpalaot ang ating mga mangingisda, kayang magdoble ang kanilang huhulihin at kita. So ito ang mga intervention na dapat gawin. Yes. Certainly, ang mga bagay po na yan talagang aabangan sa inyo na mga bumoto sa inyo. Lalo na napakalapit ka ng mga issue na yan sa kanilang sikmura. On a lighter note, Sen Kiko, nabanggit nyo kanina, top-notcher kayo sa you were on the receiving end of some nasty bashing. Ginawa kayong meme ng ilang beses. Pero binoto pa rin po kayo ng mga kabataan na babad sa social media. Ano ho kaya ang masasabi ninyo rito? Would you say na hindi nag-work yung bashing sa inyo, or has the voters become more discerning of the content they consume on social media? Well, I think nagkaroon talaga ng impact kasi nga bumagsak tayo dun sa mga numero, no? Pero not enough. And yes, you're right. Itong millennials and Gen Z, ang pinaka, sabi na nating savvy online, na nakita na nila siguro yung pagkakaiba. In other words, they can distinguish from yung katotohanan at yung paninira. And pangatlo, siguro nagkaroon ng backlash, di ba? Kasi siguro nakita nila parang parang kinukuyog na ako, kaliwat kanan. So nagkaroon ng sympathy na nakikita nilang spliced video, paninira, panginsulto, panglalait. I guess ayaw ng ating mga kababayan yon at nakita nila. At tayo naman tuloy-tuloy doon sa programa natin, sa ating track record bilang Food Security Secretary. Wala tayong issue ng corruption in our 18 years as Senator and our 2 years as Food Security Secretary. We were able to address itong problema ng mataas na presyo ng bigas. So I guess nakita ng ating mga kababayan yung mensahe. Malaking bagay dahil maraming talagang troll army, troll farms. But in this case, hindi tayo nabaon at natalo. No? Lumaban tayo at nakinig ang tao at binigyan tayo ng tiwala. Wow, congratulations po, Senator Kiko. Ang gusto ko malaman, ano bang naging reaksyon ng inyong better half na si Sharon? Alam mo, sa totoo May yakap ba? bago nagbilangan, nagumpisa yung bilangan, pinaplano na namin alternative Yung bang, sige. Naku, ngayon pa talaga nag-freeze. Oo. Pero did he say na nagpaplano na sila ng Kumusta? alternative? Ayan. Sige, ayan. Ituloy niyo ho yan. Go ahead, Sen Kiko. Nakapo tayo. Ay, pakiulit ho Yung- kung ano yung naging plano nyo, ano yung alternative na sinasabi nyo, kung hindi nga kayo pala rin. Yun na nga, private sector, tuloy lang ang suporta sa gagawin. Anyway, yun na yung aming mindset, baka sakali na hindi tayo pala rin. But, ayun, nung nakita namin yung unang resulta, akala namin fake news Kasi number 5. Pina-check ko pa. Nasan kayo, no? Nung nakita nyo, nasan kayo, anong naging reaksyon nyo, How did you first come to know about it? Nasa bahay lang kami, we were having dinner. And then pinadala sa akin, nung nakita ko, ayun, nagsisisigaw yung, di ba?
tinawag niya yung house help, sabi niya, number 5. Yeah. So she was ecstatic, no? At nakakatuwa, no? And then we napaluhod kami at nanalangin at nagpasalamat. Talagang nung nag-number 5, sabi ko, uy, totoo ba ito? Oo, but analyzing that, paano, may binago ba kayo sa inyong campaign strategy knowing fully well na yung mga botante natin ay mga millennial, Gen Z, Gen X? May tinweak ba kayo from the previous elections that you've joined before? No, we were very active talaga sa social media. Talagang yung aming content, we really brought it out sa social media. TikTok, Facebook, Reels, videos. So yun ang iba kumpara sa the last time. The last time kasi medyo late na rin kami nag-umpisa. But this time, inano namin, social media, digital content creation ang tinutukan natin. And that's why meron kaming huling panawagan na kami ay tumatakbo para sa mga naniniwala na may pag-asa pa ang Pilipinas. Tumatakbo na naniniwala mananalo ang lumalaban ng patas. So yun ang aming last mile, no, na panawagan. And I'm thankful na nag-respond yung tao. Talagang I guess we provided an alternative. In fact, may mga kausap ko kaninang umaga si Vice President Lenny and si Senator Risa on phone call. Last night si Bam. I think yung pinag-usapan namin isang bagay is dito sa pagkapanalo namin, we gave hope. No? Maraming nagsasabi, nagkaroon sila ng pag-asa. So palagay ko yun ang naging dahilan. Yung message namin, may pag-asa pa, dapat tayo kumilos at tumaya and yun. And narinig ng taong bayan at tumindig din. Ang panghuli ko na lang tanong, no, nakikita natin papunta dito sa isang impeachment scenario, no, kay Vice President Sara Duterte. I would like to ask you, do you envision a scenario na you could work together with the administration? Well, we'll see, no? That is a constitutional, how do you call it, mandate, yung impeachment court. So we will see. We will look at the evidence. Although I understand, they're questioning, may mga legal issues pa kasi dinala ata sa Supreme Court, kini-question yung jurisdiction at yung and other issues, no? So I will wait for ano yung magiging ruling ng Supreme Court. And in the meantime, syempre doon tayo sa rule of law and kung ano man ang mandato sa ilalim ng ating constitutional duty, syempre yun ang rerespetuhin natin. Did you wish na sana si Lenny Robredo had gone for a national position instead of a local one po? Matagal na. Isa ako sa mga kumumbinsi sa kanya. But I can understand where she's coming from. Siyempre, yung legacy ng kanyang asawa na si former Secretary, former Mayor Jessie, ang gusto niyang ma-preserve. And you can't argue. No? Mahirap makipag-argumento ron. Pero minsan nga, ang biro ko, sabi ko, ma'am, this was about 2 years ago. Sabi ko, ma'am, total, pinakiusapan niyo ako. Ako naman ang makikiusap. So, pero biro lang. Kasi, siyempre, re-respetuhin natin. If it's the legacy of your husband, that you want to preserve, we should respect that. All right. Naku, sige, maraming salamat po at good luck sa inyo, Senator Kiko Pangilinan. Maraming salamat ulit sa ating mga supporters, sa Team Kiko, sa ating mga volunteers. Kayo ang puso, ang diwa, at kayo ang dahilan bakit yung ating paninindigan ay naipapanalo natin. Maraming salamat. Magandang umaga sa kanila lahat. Si Sharon, nakalimutan niyo. Hindi, siyempre, una na yun. My family, my wife, and my children, and my siblings. Sige ho. Naku, Kanina, nung nagpa-flatter, di ba, hindi ko nabanggit, hindi nyo naririnig. But yeah, of course, siyempre. And thank you for this opportunity. Maraming salamat din po sa inyo. Congratulations.